Nagsimula ang palabas sa isang anti-gang auction sa lungsod ng Venice, Italy. Ang auction ay direktang na-i-broadcast din sa British, upang ang mga collectors doon ay makasali sa auction. Sa labas ng auction isang babae sa isang bangka na naghihintay ng hudyat. Habang nasa loob ng venue ang isa pang babae ang nakikipag-usap sa isang tao, habang sinusubaybayan ang pag-usad ng auction. Samantala sa London Art Auction Hall, dalawang lalaki ang nakitang nakikipag-usap. Ang isa ay nasa ibabaw ng gusali at ang isa ay nasa bangka. Sa Venice auction ang isang obra ay ibinenta sa isang collector na nagngangalang Malsin. Hindi kalayuan sa building, ang Interpol ay nakitang nanonood ng auction. Dahil sa hinala nilang may mangyayaring pagnanakaw doon, nakipag-ugnayan si Agent Abby kay Agent Stefano para maghanda sa kanyang posisyon dahil ang target na si Cyrus ay nasa venue. Ang susunod na auction ay isang maskara na pinalamutian ng 482 kamera. Ang mask mismo ay isang tagapamagitan lamang para sa paglikha ng mga asset ng digital asset na nakabatay sa blockchain na tinatawag na NFT. Ang creator ay si N8, isang misteryosong lalaki na hindi kilala ang mukha ay lumapit upang ipaliwanag ang kanyang nilikha. Ang unang bid ay binuksan gamit ang isang alok ng $12 milyon na sinundan ng isa pang bid mula sa England ng isa pang collector. Pagkatapos ay nagkaroon ng bidding war sa pagitan ni Cyrus at Malsin na nanalo sa nakaraang bid. Ngunit sa huli ang auction ay nakuha ni Cyrus sa halagang $20 milyon. Nagulat si Abby sa pag-uugali ni Cyrus na hindi gumawa ng pagnanakaw. Ngunit sa halip ay nagbid para sa isang bagay. Pagkatapos ay napagtanto nila na alam ni Cyrus na pinapanood siya ng Interpol at bago matapos ang auction ay inutusan niya ang kanyang mga kaibigan na iset ang alarma doon. Nang tumunog ang alarma, inutusan ni Agent Abby si Agent Stefano na lumipat kaagad. Samantala sa London isa sa dalawang lalaking nakipag-usap ay matagumpay na nakapasok sa venue ng auction at matapos i-hack ang pinto ng storage room ng museo ay ninakaw ng lalaki ang painting at nagawang ihagis ito sa lalaking nasa bangka at agad na umalis. Si Agent Abby ay tinanong ang security lock dahil ninanakawan ang lugar. Samantala ang babae na kasabwat pala ni Cyrus ay sumakay sa isang bangka na may kasamang ibang babae. Si Agent Abby ay napagtanto na gusto lang makuha ni Cyrus ang NFT na napanalunan niya kanina. Dahil ang NFT ay isang virtual work of art na pwede lang manakaw ang access code kaya naman kinidnap niya ang gumawa. Si Agent Abby na sinusubukang habulin ng bangka si Cyrus, ngunit pinigilan siya ng isa sa mga kasamahan ni Cyrus. Nagsimulang pabilisin ni Cyrus ang bangka, dahil patuloy silang hinahabol ni Agent Abby mula sa likod. Pagkatapos nilang mahak ang sea barrier ilang sandali lang, ay nakarating sila sa isang barko sa gitna ng dagat. Si Cyrus ang pinuno ng team, Camila ang piloto, si Mason ang hacker, Magnus ang safecracker, si Luke ang engineer at mayroong isa pang tao na si Danton, ang master of disguise. Si Cyrus pagkatapos ay nagbayad ng $20 milyon na dumiretso sa account ni N8 at pagkatapos ay nagparty sila. Kinabukasan ng balita sa pagkawala ni N8 ay agad na nag-viral sa social media at nakakuha ng atensyon ng mundo. Ang kanyang pagkawala ay sumabog ang price ng NFT ng 5 doubly at yon ang goal sa pagkidnap, at sinabi ni Cyrus na bibigyan niya siya ng karagdagang 27 milyon. Si Agent Abby ay tiningnan ang CCTV footage, nalaman niya na si Danton ay kasama sa team ni Cyrus. Nagawang mahuli ni Agent Abby si Danton, upang tanungin siya tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa pagnanakaw. Sinabi ni Danton na hindi niya kilala si Cyrus, kahit na may mga larawan ng Interpol na kasama ni Danton si Cyrus. Biglang nakakuha si Abby ng isang package mula kay Cyrus, na nagpadala ng isang larawan na nakipag-ugnayan kasama siya. Pagkatapos nakipagkita si Abby sa kanyang superior na si Huxley. Tinanong ni Huxley kung gusto nitong tumanggap ng isa pang misyon mula sa kanya. Ngunit agad itong tumanggi, dahil ito ay magiging hadlang ito sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang misyon na hulihin si Cyrus, na ginawa niya sa loob ng isang taon. Pagkatapos ay nagpaliwanag si Huxley, tungkol sa isang lalaking nagngangalang Jorgensen, isang collector. Pinondohan niya ang mga terorista sa buong mundo, nagkamit siya ng yaman mula sa pagbili ng ari-arian sa conflict area at pagkatapos ay muling ibinenta ito. Si Jorgensen ay gamit ang kanyang kayamanan upang pandohan ang mga terorista, isang grupo ng mga hacker na tinatawag na Leviathan. Nahak nila ang mga kagamitan sa tubig kabilang ang drinking water supplies, dams, mga network ng dumi sa alkantarilya at lahat ng bagay na may kaugnayan sa tubig. Upang makontrol nila ang mga baha at tagtuyot sa anumang lugar ayon sa gusto nila. Ngunit hindi pa alam kung aling lungsod ang target. Ang grupo na nais lamang bayaran sila ng ginto na nagkakahalaga ng $500 milyon, kaya binalak ni Jorgensen na ilipat ang kanyang ginto mula London patungong Zurich sa susunod na 17 araw. Hindi ito napigilan ng Interpol dahil legal ang paglipat, dahil mula ito kay Jorgensen.
Siya mismo ang dahilan kung bakit pinilit ni Huxley si Abby na hikayatin si Cyrus na makipagtulungan upang nakawin ang ginto bago ito dumating sa Zurich. Muli ang kahilingang ito ay mahigpit na tinanggihan ni Abby, dahil ang pagtiwala sa mga magnanakaw ng nagkakahalaga ng $500 milyon ay tiyak na hindi ang tamang pagpipilian. Ayaw ni Huxley na makarinig ng excuses mula kay Abby, dahil buhay ng libu-libong tao ang nakataya at kahit papaano ay kinailangan ni Abby na kumbensihin si Cyrus na makipagtulungan sa Interpol. Sa wakas ay napilitan si Abby na makipagkita kay Cyrus sa kanyang apartment. Ito pala si Abby at Cyrus dating magkarelasyon noon sa Paris. Sa mga panahong iyon si Abby ay nag-iimbestiga sa kasong pagnanakaw. Habang si Cyrus ay nagsasagawa ng pagnanakaw, ngunit matapos malaman ang background ng isa't isa ay natapos ang relasyon nila na tumagal lang ng 5 araw. Pero parang hindi makamove on si Cyrus, dahil hanggang ngayon gusto pa niya si Abby. Sinabi ni Abby kay Cyrus ang tunay niyang layunin. Nang marinig ni Cyrus ang pangalan ni Jorgensen, tumanggi siya kaagad. Dahil si Jorgensen ay isang taong hindi kasama sa kanyang target list dahil masyado siyang mapanganib na tao. Si Abby ay nagbanta na ikukulong si Cyrus at lahat ng kanyang mga kaibigan. Dahil may ebidensya ito ng pagnanakaw ng painting ni Van Gogh sa London. Bukod pa hawak din ng Interpol sina Danton, Luke, at Magnus. Kung papayag si Cyrus sa alok ng Interpol na palayain silang lahat mula sa mga kaso ng pagnanakaw ng painting na kanilang ginawa, wala na silang mga kriminal na record. Pagkatapos ay pumayag si Cyrus na isagawa ang pagnanakaw, sa kondisyon na si Abby ay kailangang maging bahagi ng koponan at makibahagi sa aksyon bilang isang garantiya upang ang Interpol ay hindi makapinsala sa kanila. Sa susunod na araw si Danton, Luke at Magnus ay pinalaya at ang buong pangkat ay nagtipon upang pag-usapan ang plano. Noong una si Luke, Camila at Nissan ay tumanggi sa pakikipagtulungan sa Interpol dahil hindi sila makakakuha ng anumang benepisyo mula sa kanila. Gayunpaman dahil ang pagpipilian ay alinman sa pagkulong sa bilangguan o isagawa ang misyon, sa wakas silang lahat ay sumang-ayon na gawin ang misyon. Ipinaliwanag ni Abby na ang ginto ay ilalagay sa isang 10 toneladang crate at ipapadala gamit ang isang 380 commercial plane mula London hanggang Zurich. Ang ginto ay kailangang makuha sa ere bago makarating sa Zurich. Nang makita ang pagdududa ng koponan, tiniyak ni Cyrus sa kanila na magagawa nila. Sa isang pagkakataon sinabi ni Abby kay Cyrus na noong siya ay bata pa ang kanyang ina ay punong guro ng isang paaralan. Sa paaralan may mamahaling painting na laging tinatanggihan ng kanyang ina na ibinte, kahit ilang beses na itong inalok ng maraming collectors. Hanggang sa may nagnakaw ng painting. Kaya ito ang dahilan kung bakit naging Interpol si Abby, kahit hindi niya mahanap ang salarin. Binalak ni Cyrus na maghanda ng kapalit na eroplano at pagkatapos ay ipagpalit ang radar wave sa isang 380. Ngunit upang magawa ito kailangan nilang dalhin ang kapalit na eroplano ng mas malapit hanggat maaari ng 380. Upang makahanap ng eroplano, si Cyrus at si Abby ay pinuntahan si Malsin para humiram ng kanyang private jet na may alok na gagawa si N8 ng NFT special para sa kanya. Sa wakas pumayag si Malsin, ipinaliwanag niya na customized ang kanyang eroplano. Nilagyan nito ng striptease pole at kahit isang LED screen na maaaring i-program upang ipakita ang anumang teksto na gusto niya sa ibaba ng eroplano. Sa wakas sa network ng Interpol ay nagukupa sila ng isang sub-itan upang baguhin ang jet sa pamamagitan ng paglalagay nito ng mga stealth plate upang ang eroplano ay hindi masubaybayan ng radar. Ang trabaho ay responsibilidad ni Luke at Nissan, kailangan siguraduhin gumana ang kanilang plano. Si Magnus ay naatasang pasukin ang safe sa eroplano. Mayroon lamang siyang 10 minuto para gawin iyon. Ngunit nagkaroon siya ng problema dahil ang laser na gagamitin niya sa pagbukas ng safe ay magagamit lamang sa isang matatag na kondisyon ng walang kahit kaunting paggalaw. Pagkatapos ay nagbigay ng solusyon si Cyrus gamit ang isang bagay na tinatawag na Stewart platform. Habang si Camila ay nagsasanay gamit ang isang simulator upang iposisyon ang kanilang eroplano sa ilalim ng 380, naranasan niya ang mga problema dahil nahirapan pa rin siyang iwasan ang daloy ng hangin ng 380 na palaging nagpapawala ng kontrol sa kanyang eroplano. Para tulungan siyang malampasan ang kanyang mga problema, hiniling ni Cyrus kay Luke na maglagay ng ilang mga kamera sa katawan ng eroplano upang mas mapatingin si Camila sa paligid ng eroplano. Nang makita kung paano suportado ni Cyrus ang kanyang koponan kaya medyo namangha si Abby sa kanya. Lumapit si Cyrus kay Danton at nag-usap sila ng kaunti tungkol sa rate ng tagumpay ng misyon. Nakumbinsi ni Danton si Cyrus na dapat nilang ipagpatuloy ang misyon. Si Nissan ay naghanda ng isang portable signal jammer para sa isang 380, gayunpaman mayroong isang problema kung saan hindi nila magagamit ang signal jammer at transponder ng sabay-sabay sa dalawang eroplano na may bilis ng 1,000 km/h, kaya magkakaroon ng oras na makikita ng ATC ang dalawang eroplano na may parehong signal bago ang signal at ang transponder ay naka-on.
Pagkatapos ng ilang kalkulasyon ang signal jammer ay iikot kapag ang eroplano ay dumaan sa Belgium, kaya sina Cyrus at Abby ay pumunta sa Brussels para makita ang kakilala ni Abby na nagtrabaho sa ATC na nagngangalang Harry. Matapos makatanggap ng alok na $1 milyon mula kay Cyrus ay pumayag siya. At nag-alok pa na ihanda ang mga tao na tanggalin ang kargamento mula sa eroplano. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ay biglang nakatanggap si Abby ng mensahe mula kay Huxley na gusto makipagkita agad sa kanya. Sinabi niya si Jorgensen ay nagbago ng kanyang plano 7 days na mas maaga bago ang initial na plano. Si Cyrus na nakarinig nito, nais nang umatras sa plano dahil wala silang sapat na oras para maghanda. Hindi nagustuhan ni Cyrus ang ugali ni Huxley na patuloy na nananakot at minamaliit siya. Sa TV ay napabalitang nagsagawa ng cabinet meeting ang punong ministro ng Espanya upang talakayin ang status ng seguridad. Dahil sinalakay ng mga cyber-terrorist ang main water network sa lungsod ng Madrid. Hindi gustong ilagay sa panganib ni Cyrus ang kanyang team dahil sa kakulangan ng paghahanda. Ang lahat ng mga miyembro ay pinaalis sa misyon at gagawin niya itong mag-isa. Ngunit hindi pumayag ang team na mag-isa lang itong gagawin ni Cyrus. Sa ibang lugar ay nakipag-ugnayan si Jorgensen kay Leviathan na nagpapasalamat sa kanila sa pagsisimula ng aksyon. Sinabi ng pinuno na si Leviathan na lagi nilang tinutupad ang kanilang pangako. Samantala si Cyrus at ang team ay naghahanda na para sa kanilang misyon. Si Misu ay hinati ang signal jammer sa 3 bahagi upang hindi ito ma-detect kapag papasok sa pampasaherong eroplano. At mamaya ang mga piraso sa anyo ng mga elektronikong aparato ay muling ipunan ni Abby sa banyo ng eroplano. Natapos na nilok ang pagkakabit ng stealth plate at ilang kamera sa katawan ng eroplano na gagamitin ni Camila. Ang plano nilang elapag ang 380 na may dalang ginto sa kortina, isang maliit na paliparan sa Alps. Ang ginto ay dadalhin ng mga tauhan ni Harry sa pamamagitan ng tren upang ibigay sa Interpol sa susunod na istasyon. Dumating na ang araw ng pagnanakaw. Magkahiwalay na sumakay ang team sa eroplano, dala ang kani-kanilang assignment at nagdiskay sina Abby at Cyrus na nagpanggap na mag-asawa at nakaupo sa first class. Si Miss Sun at si Danton at Luke ay magkahiwalay na nakaupo sa economy class. Samantala ang ginto ni Jorgensen sa eroplano na may ilang mga tao na nagbabantay. Dito nang tanungin ni Cyrus kung handa na ang team. Lumabas na si Luke ay kenen sila ang kanyang pag-alis dahil naramdaman niya na ang mission ay hindi katumbas ng panganib. Sa kasamaang palad, ang swerte ay nagdala ng isang bahagi ng portable signal jamming device, isang signal booster. Kung kaya't kailangan ng isang tao na ilipat ang aparato mula sa economy class toilet patungo sa first class toilet na malapit sa cockpit. Matapos suriin ang lahat ng mga kamera sa katawan ng eroplano, umalis si Camila ayon sa oras na tinukoy. Si Miss Sun ay kinuha ang impormasyon ng mga pasahero ng eroplano at natuklasan na mayroong 2 sa mga tauhan ni Jorgensen sa first class at 3 sa economy class. Matapos ang eroplano ay umabot sa isang latitude na 30,000 feet, kailangan nilang mag-imbak ng mga bahagi ng signal jammer ng eroplano sa economic toilet. Si Abby pagkatapos ay pumunta sa economy toilet para kunin ang signal jammer. Sinubukan niyang i-reassemble ang device, ngunit sa halip ay may naganap na hindi inaasahang insidente na nagpapanik sa kanya. Sa kabutihang palad hindi nagtagal, dumating si Cyrus para tumulong, ngunit biglang kumatok ang mga tauhan ni Jorgensen sa pinto ng banyo. Ipinoposisyon ni Camila ang jet parallel sa A380 upang i-duplicate ang radar. Si Camila ay nakaranas ng mga bitek sa iba't ibang mga kamera dahil sa malakas na presyon ng hangin sa 380 degree. Si Harry nagsimulang magpanik habang nakatingin sa radar na nagpapakita pa rin ng 2 eroplano sa parehong posisyon. Dahil hindi pa nakakabit ang mga kagamitan na pinag-assemble ni Abby at Cyrus. Ang kaibigan ni Harry ay nakakita rin ng oddity sa radar na sasabihin sa kanilang boss. Sinubukang ilihis ni Harry ang kanyang atensyon na may kaunting drama, umaasa na ang lahat ay malapit nang mangyari ayon sa plano. Sa wakas ay nagtagumpay si Cyrus sa pag-aayos ng aparato upang ang radar ay bumalik sa normal at si Harry ay gumaan ang loob. Hiniling ni Harry ang piloto na baguhin ang ruta sa Cortina Airport Port sa kadahilan ng mayroong pagbaha sa runway sa paliparan sa Zurich. Matapos pumayag ang piloto na magsagawa ng emergency landing sa pinakamalapit na paliparan. Ipinaalam ni Harry kay Camila na ang lahat ay nangyari ayon sa plano, na pinatay nila ang isang 380s radar at ngayon ay patungo sa Cortina Airport. Si Camila pagkatapos ay naglabas ng isang drone na duplicate ang isang 380 radar upang ito ay nanatiling patungo sa Zurich. Ipinaalam ng piloto sa mga pasahero na ang kanilang landing ay ililihis sa Cortina Airport. Pagkarinig ng balita na ang mga tauhan ni Jorgensen ay naghanda ng kanilang mga armas at nilayon na i-hijack ang eroplano upang manatili itong tumungo sa Zurich. Si Cyrus sa kabilang banda ay inutusan sina Danton at Magnus na simulan ang pagpasok sa gold safe sa cargo hold ng eroplano.
Nagkunwari si Danton na humiling sa isang flight attendant na ilihis ang kanyang atensyon, habang ini-slide ang isang gas cylinder kay Magnus dahil nakaimbak ang gold safe sa isang airboat room. Nilap ni Misan ang komunikasyon para hindi makatanggap ang eroplano ng mga papasok na notification mula sa sinuman. Naglabas si Magnus ng ilang kagamitan mula sa mga bagahin ng team at sinimulang gawin ang kanyang trabaho. Nahak ni Misan ang airtight area para madaling makapasok si Magnus. Nagsimulang gumalaw ang mga tauhan ni Jorgensen at hinawakan nila ang flight at nagtutok ng baril para pilitin ang piloto na ibalik ang ruta sa Zurich. Inatake ni Cyrus ang isa sa kanila para bigyan ng oras si Magnus para matuloy ang misyon ayon sa plano. Habang si Abby ay sinubukan ding paralisahin ang isang kalaban. Habang papalapag na ang eroplano sa maikling runway ng Cortina ay nagawang buksan ni Magnus ang gold safe. Sina Cyrus at Abby na nagpatalsik sa dalawang tauhan ni Jorgensen sa kapapunta sa gold vault. Sa parehong oras ang piloto ay dumating sa runway, sinubukan niyang i-landing ang eroplano na may yelo sa magkabilang gilid ng wings ng eroplano. Ang mahirap na landing ay naging matagumpay. Hindi nagtagal ay nakarating na rin si Camilla sa parehong runway. Sina Cyrus, Abby at Magnus ay nahuli sa cargo hold ng eroplano na nakipag-ugnayan si Jorgensen kay Cormac, pagkatapos nakita ang isang drone sa airport ng Zurich. Si Cormac pagkatapos ay iniulat ang lahat ng mga pangyayari sa kanya. Pagkatapos ay nagutos na si Cyrus at ang kanyang koponan ay hulihin. Si Cormac ay na-hijack ang eroplanong sinakyan ni Camilla at pinilit silang kunin ang ginto at iniwan si Magnus bilang bihag. Pagkatapos ay kanilang tinungo ang Tuscany, Italy ang punong tanggapan ni Jorgensen. Si Huxley ay nakatanggap ng impormasyon mula kay Stefano na ang eroplanong may dalang ginto ni Jorgensen ay na-hijack muli at patungo sa Italia. Habang sa eroplano ay sinubukan ni Camilla na tanggalin ang stealth plate upang ang eroplano ay masubaybayan muli ng radar, umaasang may makakita nito. Matapos gumawa ng ilang maneuvers para tanggalin ang mga plate, sa wakas ay nasubaybayan na naman ng radar ang kanilang eroplano. Sa ibang lugar ay binisita ni Leviathan si Jorgensen matapos malaman na ang eroplanong may dalang ginto para sa kanila ay hindi lumapag sa Zurich. Nakipagtalo si Jorgensen na sadya niyang inilihis niya ang paglapag para linlangin ang mga awtoridad. Muling binyantaan ni Leviathan na kung wala ang ginto, lahat ng account ni Jorgensen sa buong bansa ay mawawalan ng laman bilang bayad. Samantala si Magnus na na-hostage ng mga tauhan ni Jorgensen ay papatayin na. Sa kabutihang palad nagawang mapatambo ni Magnus ang kalaban. Ang dalawang NATO fighter jet ay nagbigay ng isang babala. Dahil nilabag ng eroplano ang mga regulasyon sa civil aviation at hiniling na sumagot kaagad kung hindi sila ay pagbabarilin. Sinabihan ni Cormac si Camilla na huwag pansinin ang babala. Si Huxley ay sinubukan na kausapin ang commander ng NATO na nagsasabing, mga civilian ang nasa loob ng eroplano na kanilang pasasabugan. Sa NATO Air Force Headquarters, kinumpirma ng balita kay Huxley. Ngunit iniutos pa rin nila na agad na ibaba ang eroplano. Nang makitang may pagkakataon, pinindot ni Cyrus ang strips pull button hanggang sa nagtagumpay na ibinagsak ang baril ng kanyang kalaban. Kinuha ni Abby ang remote ng eroplano at nag-type ng mensahe sa screen sa ilalim ng eroplano upang makita ng NATO Air Force jet. Nang iliko ni Camilla ang eroplano ay nabasa na rin sa wakas ang mensahe at umatras ang NATO fighter jet. Pinilit ng tauhan ni Jorgensen si Camilla para paikutan ang eroplano at lumipad patungong Italy. Nagmanyobra si Camilla para ibaba ang eroplano hanggang sa mawalan ng malay ang mga tauhan ni Jorgensen. Ngunit nasugatan din ang kamay ni Camilla dahil dito. Sa kabilang banda ay nakuha ni Abby ang remote ng eroplano at binuksan ang pinto dahilan para tumilapon ang mga tauhan ni Jorgensen palabas ng eroplano. Dahil nasugatan si Camilla, si Cyrus at si Abby ang nagkontrol sa eroplano. Ngunit ilang sandali lang ay may nakalabas na stealth plate mula sa katawan ng eroplano at tumama sa buntot ng eroplano na naging sanhi ng pagkawalan ng hydraulic pump ng eroplano kaya mahirap kontrolin. Ang runway ni Jorgensen ang pinakamalapit na landing place, sa wakas ay nag-emergency landing sila sa kalsada sa harap ng mansyon ni Jorgensen. Si Camilla ay matagumpay na nilapag ang eroplano bago ito bumagsak sa mansion. Nang makalabas sila ng eroplano ay sinalubong sila ng mga tauhan ni Jorgensen. Binigyan ni Cyrus ng hudyat si Misan na i-record ang lahat ng pangyayari gamit ang kamera sa katawan ng eroplano. Si Leviathan ay piniling hindi ituloy ang kanilang kasunduan ni Jorgensen. Binaril ni Jorgensen ang kanyang binti na nagbabanta na ipagpatuloy ang kasunduan. Ngunit tumanggi si Leviathan kahit na kailangan niyang mamatay sa mga kamay ni Jorgensen. Pagkatapos ay binaril siya ni Jorgensen at nagbanta na babarilan ang isa sa kanila kung walang umamin kung sino ang agent ng Interpol. Si Cyrus sa wakas ay umamin na siya ang agent at ang iba ay mga sibilyan lamang na hostage ng mga tauhan ni Jorgensen. Hindi nagtagal ay biglang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Binaligtad ni Jorgensen ang mga katotohanan na parang siya ang biktima na sinusubukang ipagtanggol ang kanyang ari-arian at si Cyrus ang pumatay kay Leviathan.
Si Misa na nag-record ng lahat ng mga kaganapan mula sa mga kamera na naka-install sa eroplano, pagkatapos ay pinakita ito sa isang screen sa ilalim ng eroplano. Pagkatapos makita, inaresto ng pulisya si Jorgensen. Sa ilang sandali dumating si Huxley at Stefano sa lokasyon gamit ang isang helicopter. Sinabi ni Stefano na hiniling ni Huxley sa NATO na barilin ang eroplano, kahit alam niyang nandoon pa rin si Abby. Dahil dito nagbitiw si Abby sa Interpol at umuwi kasama si Cyrus. Makalipas ang ilang linggo binigyan ni Cyrus ng sorpresa si Abby sa pamamagitan ng paghahanap sa taong nagnakaw ng painting ng kanyang ina. At matapos malaman kung kanino ito ibinenta binili niya ulit ang painting. May surprise pa din siya, sabi niya kinuha nila ang ginto. Dahil habang ni-recruit nila si Harry sa Brussels ay nagsawsaw si Magnus ng daan-daang mga baka sa isang layer ng ginto at pagkatapos ay ang mga peking gold bar ay ipinadala din sa parehong flight. Habang si Cyrus at si Abby ay abala sa mga tauhan ni Jorgensen. Pinalitan ni Magnus ang ginto gamit ang mga peke at ibinagsak ang mga ito gamit ang isang parachute na maaaring kontrolin mula sa malayo. Ang taong kumokontrol dito ay si Luke, hindi nagbitiw si Luke ngunit may iba siyang gawain. Ang lahat ng mga koponan ay nagtipon at ipinagdiwang ang kanilang tagumpay. Ibinigay ni Luke ang remote at pinakiusapan ni Cyrus si Abby na pindutin ang pindutan pagkatapos ay lumitaw ang ginto mula sa lawa. Salamat sa panonood kaibigan.